Good morning dito at good evening dyan. Eto, pagkagising natin, ako po Rudy, ang daming balita agad. Hitik ang news. Hitik ang news, no? Ngayon about sa sari-saring pangyayari dyan sa Pilipinas, lalo na sa NBI at ito ang ating pag-usapan. Ito ang isa sa sa nakakatuwang news So, napanood niyo na ba ang interview ni Topak Show? Ito, panoorin muna natin yung kaunting amazing clips lang sa mga katwiran nitong si Topak Show bago natin komentuhan ng mabuti. Okay, let's go. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Masabi ko, respected institution na sa PIDA, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabtina at talungin. Hindi po pwede yun. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. Ayan guys. So, si Topak Show, ang sabi, hindi daw pwede na ang mga tawag dito, itong mga pumunta na mga marites, isa-isang tatanungin ng NBI at sa hiwa-hiwalay. Parang talagang bobo nga talaga to si Topak Show, kaya lahat ng lahat ng kliyente nito nakukulong Sobrang tanga no? Kaya pala lahat ng mga kliyente nito puro talo lahat ng kaso talo pag ganyan kabobong abogado mo matatalo ka talaga. Parang hindi niya alam ang procedures ng investigation. Natural. Even sa pagkuha nga ng... Guys, ako nung ako operative pa dyan sa Pilipinas, nung ako pagkukuha kami ng warrant of arrest, may experience ako dyan sa Manila, dalawa kami na ang ginawa ng judge ay ano naman to, syempre nasa korte na to, para sa pagbibigay ng warrant. Pero by principle, almost the same kasi iniimbestigahan, So, para ma-verify kung totoo. Hindi kami sabay na tinanong. Magkahiwalay kami at kami lang ang nasa kwarto. Ako lang tsaka yung judge. Habang ako ini-interview tsaka yung nagno-note, Tatlo lang kami. Pagkatapos ko, in-interview ako, dami ganyan tanong. Pagkatapos ko labas ako, yung isa ko naman kasama. Tapos yung iba, ilang kami nun? Tatlo pala kami, Tatlo. So bago yun, ganun ang paggawa, pag-iimbestiga ng judge, then tsaka siya naglabas ng warrant of arrest dun sa aming ina-applyan. Warrant of arrest, search warrant pala sa aming ina-applyan, na i-search namin yung bahay, So, ibig ko sabihin, in principle, ganun din yun. Iniimbestigahan nga natural. Ang NBI, alangan naman na paano nila malalaman ako nagsasabi o reliable itong tao. Alangan naman na ang gusto mo sabay-sabay sila. Ilan yung nandun? 16? 'Di ba? Kulang daw ng 2 yata nagtago na yung So, sabay-sabay tatanong, di nagkagulo nagrambulan yan, tapos nagtitinginan yan, nagtuturuan. Hindi ka pala bobo, natural. Tsaka karapatan ng NBI yun dahil sila ang mag-iimbestiga, ang katwiran nila. Aba, dapat daw ang tinatanong ay itong itinuturo. Paano mabe-verify kung totoo ang pinagsasabi ng nagtuturo? Para kang hindi abogado, di ba? Kaya mo nga binevet yan Kaya mo nga bine-verify kung totoo ang mga pinagsasasabi, di ba? At malalaman mo lang yun, syempre, sa investigasyon. At part yan ng investigation na alamin kung ang sinasabi mo, ang sinusumbong mo ay totoo. Dahil bakit? Kung lahat na lang ay ganyan, kung di ka pala tanga, di pag sinumbong lang, ang ipagpapalagay na agad na totoo yung sinasabi ng nagsusumbong? Ang tanga mo! Isa kang napakalaking bobo. Ngayon, gagawa-gawa kayo ng ganyan?
Tapos magsasabihin nyo, ayaw nyo na isa-isahin. Kung hindi pala pwedeng isa-isahin nyo na tanungin, bakit kayo gumawa ng kalokohang ganyan? Diba? Tsaka, isa pa, anong ikinatatakot yung tanungin ng isa-isa? May itinatago ba kayo? So, alam niyo yun, yung demeanor nyong ganyan, yung mga aksyon nyong ganyan ay nagpapahiwatig na talagang kayo ay may mga kalokohang pinaggagawa, na may kasinungalingan na itinatago at higit sa lahat, may kabalbalan at intrigang ginawa at paglabag sa batas. Pagpapatunay na ang mga kwento ng 18 marites na yan ay galing sa script, no? Ibig sabihin, hindi sa katotohanan. Dahil kahit ano ang gawin mo, kung ang ipinapahayag mo ay kasinungalingan, mahuhuli ka, tandaan mo yan. Hindi mo yan mapapanindigan at hindi yan magiging consistent kapag ikaw ay pinagtatanong na o cross-examine na. Kahit pa sabihin mo, tandaan nyo, sabihin nyo, pag narinig nyo ang cross-examination, huwag nyong isipin na ang cross-examination ay sa korte lang ginagawa. Hindi po. Sa kahit anong pong aspeto ng buhay, bagamat hindi mo man sinasabi na cross-examination yung ginagawa mo, pero ganun na rin in principle, kapag ikaw ay nagtatanong, ine-examine mo ang isang bagay at isang mga pahayag na sinasabi nilang totoo at para malaman mo ang katotohanan, pwede mo yung i-examine, no? At kinakausap mo yung tao. So, in principle, cross-examination na rin yun. Ngayon guys, kung wala kang tinatago, ano ikakatakot nyo, di ba? So, itong sila Topak Show, baliw na, siraulo pa. Kung wala kayong tinatago, anong kinatatakot ninyo? Ang dami ng mga discrepancies Ang daming mga sablay sa affidavit nyo. Sinabi na nga ni NBI Director Matibag, di ba? Sablay pati ang mga dates, sablay ang daming inconsistencies. Now, para mawala yung pagdududa na ganon, para maiklaro lang, malaman lang ang katotohanan, syempre, karapatan ng NBI at trabaho ng NBI na alamin yan. At isa sa pamamaraan na alamin yan ay kausapin isa-isa. Kausapin ka mag-isa kasi isa kasi nagrereklamo di ba? Tulad nga ng sinabi ni Ombudsman kahit sino ng mga abogado medyo sablay talaga yung 18. Mag-a-affidavit kayo, joint affidavit, 18 kayo. Ibig sabihin, iisa kayo ng kilos, iisa kayo ng paggawa. Di ba sobrang kabubuan lang? Napaka-illogical lang. Pwede ba siguro kung 2 kayo Kaso ang dami ng events na sinasabi nyo. At sa joint affidavit, napakadami ng events na pinagagawa ninyo. Tapos sa lahat ng events na yon, magkakasama kayo? What the heck? Kayo na mismong nagsabi sa interview, yung mga marites pati salita ninyo, puro inconsistent. Meron nagsabi ng maleta, meron nagsabi ng envelope, meron naman nagsabi ng 3 maleta, meron nagsabi ng 5 maleta. Pero iisang lugar ang pinagdeliveran. Tapos sumakay sa eroplano si Tubig tsaka si nag-arkila ng chartered plane pero wala namang record. 'Di ba? So supply talaga. So kaya Topak Show, wag kang bobo. Kaya laging talo ang mga kaso mo, sirao. Tsaka ayusin mo yung mukha mo. Isipin mo habang ini-interview ka, hindi maintindihan kung ano ka ba, nagpapakyut o pakindat-kindat ka. Siraulo, putik na yan. So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, Topak Show, wag kang pakindat-kindat. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!